Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at ito ang GPU at RAM price check natin para sa April 2026. At sa video na ito, magpo-focus tayo sa kasalukuyang presyo ng mga graphics cards at RAM sa market at kung paano sila nagpe-perform sa value side ngayon. Simple lang ang goal natin sa video na ito, tingnan kung alin ang may sense bilhin base sa current listings at alin ang hindi practical i-recommend dahil sa presyo, availability o mas better na option sa parehong range. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this. Simulan natin sa AMD side. Yung RX 7600 XT hanggang RX 7800 XT ay halos walang malaking pagbabago sa status nila sa market. Yung RX 6600, binalikan ko kasi wala na akong may recommend na 8GB na GPU ngayon. Sa ngayon, ang RX 6600 ay makikita sa presyong 14,897 pesos o around 15K. Wala na tayong magagawa. Alam ko, hindi magandang deal ito para sa presyong yan. Kaso, wala na tayong ibang alternatives kaya hayan, 8GB na GPU. Yung RX 7600 meron pang ilang listings pero nasa price level na hindi na rin competitive kumpara sa ibang choices. Yung RX 7700 XT at RX 7800 XT naman ay hindi na rin usually available na brand new. Kaya hindi na sila realistic option para sa bagong builds. Yung RX 9060 XT 8GB nasa around 23,895 pesos ngayon. Habang yung 16GB ay nasa around 29,499 pesos. Dahil hindi naman ganun kalaki ang pagitan nila sa presyo. Hindi nasulit yung 8GB na variant dahil mas limited ang memory habang konti na lang naman ang idadagdag mo, 16GB ka na. Kaya mas logical na piliin yung 16GB. Yung RX 9060 XT 16GB nasa around 29,499 pesos. So, sa current pricing na yan, nasa acceptable range pa siya pero kapansin-pansin na ang upward trend nagbabal siya paunti-unti. Kumpara sa nakaraang buwan, kung bibili ka, mas practical gumamit ng coins at voucher para mabawasan ang total cost. Yung RX 9070 XT 16GB nasa around 49,000 pesos pa rin. Sa level na yan, hindi na siya cost efficient para sa karamihan ng gaming setups dahil masyado nang mataas kumpara sa performance per peso. Sa Intel side, yung Arc B580 12GB nasa around 22,050 pesos. Nung nakaraang buwan, mas mababa pa ito at may pagkakataon na nasa 15,000 hanggang 20,000 pesos lang yan. At as usual, dahil mas bago pa rin ang Intel sa discrete GPU segment, may improvement sa driver pero hindi pa fully stable ang ecosystem. May mga games na hindi tumatakbo, may problema. Kaya may uncertainty pa rin sa long-term support at direction, lalo na sa current pricing. Sa Nvidia side, yung RTX 3050 8GB nasa around 16,712 pesos na ngayon. Napakataas ng tinaas na presyo nito kumpara dati. Huling tingin ko dito is 11,500 pesos lang. Ngayon, 16,712 pesos na pinakamura makikita mo. Hindi to worth it. No, wag kayong bibili nito. Ngayon, yung RTX 3060 12GB nasa around 23,000 pesos. At sa ganitong level, hindi na rin siya kasing competitive kumpara dati dahil sa price increase. Bumili ako nito mga nakarang buwan para sa kapatid ko. 16,000 pesos lang. I think 16,500, something like that. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, 23,000 pesos na, ang laki ng tinaas. Yung RTX 5050 8GB, nasa around 20,000 pesos na. Hindi na rin recommended sa price na ito dahil limitado ang value kumpara sa ibang options. Yung RTX 5060 8GB dual fan ay nasa around 24,000 pesos. At sa ganitong range, mahirap na rin siyang i-justify para sa gaming builds, lalo na kung may AMD alternatives sa similar price. Usually, mas maganda ang AMD pagdating sa gaming, kaya lang nagmamahal ang Nvidia gawa ng AI. Preferred ng mga AI bros ang Nvidia. Ngayon, yung RTX 5060 Ti 16GB nasa around 38,268 pesos na. Para sa pure gaming, hindi ito worth it. Mataas na rin ang price nito kumpara sa ibang options sa market. Pero as usual, lagi kong sinasabi, kung ang focus mo ay AI-related work tulad ng basic machine learning at large language models, mas practical pa rin ang Nvidia ecosystem dahil mas malawak ang software support at compatibility sa tools. Hindi ibig sabihin na hindi kaya ng AMD ha, alam ko may ways para gamitin ng AMD para sa AI. Pero mas common pa rin ang Nvidia support sa ganitong workflow, hindi mo na kailangan magpakahirap pa.
So ngayon, kung naghahanap ka ng rekomendasyon sa akin, pagdating sa 8GB, wala na tayong choice. Yung RX 6600 for around 15K is pwede na. Gagamitan mo pa ng voucher yan. So around, makukuha mo ba yan? Siguro mga 13,500 pesos. Pwede na yan. Tapos yung 16GB, yung RX 9060 XT, 16GB. Yan pa rin ang aking recommendation when it comes to gaming, ha? Ngayon, punta naman tayo sa RAM. Yung DDR4, 8GB, wala nang stable pricing sa market ngayon. At napansin nyo, hindi na rin ako gumagawa masyado ng build kasi nga ang mamahal ng RAM. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Wala na halos gusto magbenta pero madami pang supply ng DDR4. Ayaw lang ibenta ng mga shop kasi pina-price gouge tayo. Gusto nila mas mataas ang presyo. Naniniwala kayo sa mga yan, wala na supply ng DDR4. Napakadami kayang second hand na DDR4 galing sa mga opisina. So walang rason para maging ganun kamahal ang DDR4. So, kung bibili ka ng DDR4, malamang bibili ka ng overpriced. Tanggapin mo na yon. Or, dumiretso ka sa DDR5. Yung DDR5 8GB nasa around 5,283 pesos na ngayon. Na mas mataas pa sa capacity niya. Pero ito na yung mas relevant option para sa bagong builds kung DDR5 platform ang gagamitin mo. To be honest, sa ngayon, ayoko na ng DDR4 kasi sobrang mahal na ng DDR4. Nagmumura na rin naman yung motherboard sa DDR5. So, might as well sa DDR5 na baka nga gumawa din ako ng DDR5 na video sa mga susunod na araw. So, ayan, kung meron kayong tanong o parts na gusto nyo nating sundan, comment nyo na sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.